Alright, magandang araw po sa ating lahat mga kababayan. Alam nyo, may dalawa daw po na majority senator ang tatalon po. Tatalon sa bakod para po sumapi sa minority senator ni Senator Tito Soto. Iyon. Ano na naman kaya ito, ano? No, kayo po, may hula po ba kayo kung sino pong mga ito? Pero bago po yan, pag-usapan po muna natin ito pong sinabi ng isang batikang abogado na medyo talaga matindi ang binitawang salita nitong mambabatas na ito. Isa po siyang kilalang mambabatas. Siya po si Attorney Lorna Capunan. At ang sabi niya, eto babasahin ko sa inyo. Okay, worst case scenario ay ang mapawalang sala si Sara Duterte at papayagan tumakbo sa 2028. Kung manalo siya as president, tayo ang may kasalanan. Yan po ang sinabi ni Attorney Capunan. Ano po? At palagay ko, tama naman po itong si Attorney Capunan. Kasi kung tutusin, tayo rin mga Pilipino, lalong-lalo na po, yung mga tinatawag nilang mga bobotante, sana maging mapanuri na rin po tayo, lalong-lalo na po sa pagboto. Oo, dahil ito po ay napaka-importanting bagay na partisipasyon po natin sa ating gobyerno kung saan tayo po ang mamimili. Oo, tayo ang mamimili ng mga tinatawag nating opisyales kung saan sila ang maglilingkod sa atin. Kaya dapat po, piliin po natin yung mga kwalipikado, may paninindigan, hindi po yung mga mambobola lamang. Pero attorney, hindi ba natin na pwedeng sisihin din ang Senado dito? Kung sakali mangyari yan, yung sinasabi po ninyo na manalo si Sara sa 2028? Kasi para sa akin, ang institusyon na dapat sana ay apolitical, walang kinakampihan, walang pinapanigan, o kaya neutral. Sa madaling sabi, neutral po. Pagdating po sa paglilitis at yan ay sa pamamagitan nga po ng impeachment trial. Yan ay para sa mga impeachable officials na inaakusahan o kaya nasampahan ng impeachment. At yan ay ang tanging may mandato niyan ay ito pong ating Senado. Ano po? So sa palagay ko, dapat din po nating i-call out itong mga senador. Lalong-lalo na po yung mga lantaran po na nagpapakita ng kampi-kampihan dyan. Kampi dito, kampi doon. Yung iba talaga lantaran po na kumakampi po kay Inday Sara. Oo nga, nag-convene po ang Senado at sila po ay tatayo bilang mga senator judges dyan po sa naturang impeachment trial na yan. Pero bago pa yan, alam naman po natin, nasa Kongreso pa lamang po ang usapin, lantaran na po itong mga ilang senador na kontra po dyan sa impeachment. At sa tingin ko, ito rin po ang pangunahing dahilan kung bakit po nagpalit or ng agaw ng liderato itong grupo po ni Senator Cayetano. Oo, yan po ang dahilan para po isalba si Sara dyan po sa impeachment nga po na pinag-uusapan. Ano po? At ayun nga, inagaw po nila ang kontrol ng Senado, kinudita po, kinudita po si Soto at persahang iniluklok si Cayetano na kaya ako sinabing persahan dahil alam po ninyo kahit po itong si Senator Bato de la Rosa na dapat kulang nga sila ng isa di ba si Bato de la Rosa ay talagang itinaya yung kanyang kalayaan para lamang po makuha yung 13 sa mayorya. Yan, naging matagumpay po sila dahil po kay Bato de la Rosa. Kaya lang, pagkatapos nga po na bumoto po, ayun na, nagpaalam na. Nagpaalam ba o hindi? Baka kay Cayetano nagpaalam yan. Di ba? Kaya po, ganyan po sila kagarapal ngayon dyan. Kaya palagay ko, sila ang mas higit na may kasalanan. Diyan po sa kung sakali maabsuelto po itong si Sara Duterte at makatakbo nga at manalo. Di po ba? Mga babayan, talaga magulo na po ang ating Senado ngayon. Simula ng pamunuan po ito ni Cayetano, naging mas lalong, naging agresibo itong mga nasa, tawag dito, Magical 13 na. Naging agresibo po ang mga ito. Parang mga, ewan ko, puro away na lang nangyayari.
Wala na. Ayaw na nila ng debate. Gusto nila kaagad ipasa na yung proposal po ni Marcoleta. Patungkol nga po doon sa video call na yan. Video call ba kung video call yan? Tayo, nasanay tayo sa video call eh. Yung mga electronic voting, mga ganyan-ganyan ni Marcoleta. Gusto nila, minamadali talaga eh. Para lamang mapakinabangan ni Bato de la Rosa at kung sino pang mga susunod dyan. Parang sumubra na po ang kayabangan ng mga nasa mayorya eh. Bagay na hindi naman nagpapabaya ang minority. Talagang andyan si Ping Lacson, si Soto, matitindi yan, si Kiko Pangilinan, Aquino, sino pa? Mga tulpo, talagang hindi basta-basta nagpapaapi yung mga yan. Di ba? At ito pa, pansinin po ninyo mabuti. Ang mga miyembro po ng Blue Ribbon Committee, kung saan ito po ay isa sa mga pinakamakapangyarihang committee po dyan sa Senado. At yan ngayon ay pinamumunuan ni Pia Cayetano. At ang mga miyembro, isipin nyo naman po, ang mga miyembro po ng tinatawag nating Blue Ribbon Committee ay halos lahat may kaso. At hindi lang po basta kaso ha, ito yung mabigat na kaso. Puro plunder eh. Gusto nyo malaman yung iba? Ito. Unahin natin itong si Bato de la Rosa. Itong si Bato de la Rosa, may kaso pong crimes against humanity. At kasalukuyang wanted po sa Interpol. Sa pamamagitan po ng ICC warrant of arrest. At syempre, kasalukuyan po siyang nagtatago sa batas. Nasaan na kaya itong si Bato de la Rosa? Baka nasa bundok na naman po at medyo naglilitsyo-litsyo na naman po siya ng pato. Sarap buhay. Pero hindi natin alam kung tuloy-tuloy pa rin ang sweldo. Yan ang isang malaking tanong eh. Sumusweldo pa kaya itong si Senator Bato de la Rosa? Sige, di bale, hayaan na natin yan muna. At may committee naman dyan para asikasuhin. Ang alam ko, meron po yatang action itong si Tulfo Brothers. Well anyway, ang susunod natin dito ay si Jinggoy Estrada na kahapon lamang ay nilabasan po ng warrant of arrest. Kaugnay po ng dalawang kaso ng graft, 2 counts of graft at saka plunder. Pero nakapagpiyansa naman po ito kahapon doon po sa graft dahil yung plunder wala pa naman pong ini-issue na warrant of arrest. 355 million flood control scam. Ayan, flood control pa rin. Ganon din po itong si Marcoleta. May reklamo din pong plunder at bribery. So puro plunder talaga yan ba ang mga mga senador natin ngayon? Villanueva, plunder din. Kickback sa flood control pa rin. Boom! Ano ba ito? At ito pang matindi. Ito po yung nagsalba po kay Inday Sara doon sa unang impeachment niya. Escudero, 586 million plunder. Ay, talaga naman, Well, eto si Amy, hindi natin alam, pero ayon sa balita na ito, ewan ko kung totoo ito ha, meron din pala siyang plunder case. Ito pong 66 million tobacco excise tax. Bali plunder din po yan. So, ayan, plunder pa rin. At itong si Padilla, ang utol mong hudlom. Ayan. Ewan ko kung nasampahan na ito ng kaso, pero ang isasampa yata dito ay obstruction of justice. At yan nga po ay kaugnay po ng pagkawala. Pagkawala po ni Bato sa Senado. Biglang naglahong parang bula. At ang huling nakita kasi ay si Padilla. Kasama po niyang sumakay dun sa kanyang sasakyan na Toyota Fortuner. At ang isasampa po ay obstruction of justice. Ang magsasampa po niyan ay ang PNP-CIDG. So, ayan nga po, tad-tad ng kaso itong mga miyembro ng Blue Ribbon Committee. Tapos sila pa ang magpapaimbestiga sa naturang flood control scam. Di ba katawa-tawa na ito? Katawa-tawa? Parang meron tayong naaamoy dito na hindi maganda, Parang may malansa. Sila na nga ang may kaso diyan sa flood control scam. Sila pa din ang magpapaimbestiga. Di ba malaking kalokohan na yan? At ako ay naniniwala na tama po ang sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito pong sinabi niya kay Amy, ito ang sinabi niya kay Amy kasi
If you're not a part of the solution, you became part of the problem. Maiksi lang pero ibig sabihin, maiksi lang ang sinabi ng ating Pangulo pero talagang, ewan ko marami pong tinamaan po dyan. Oo, hindi lang po si Amy yan. Hindi lang po si Amy ang nabanatan po dyan. Oo, pakiramdam ko, pati po itong si Sara Duterte, durog sa sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos. At bakit ko na nasabi yon? Alam niyo mga kababayan, itong si Sara Duterte ay kawani rin ng ating gobyerno. Oo. Siya po ay nagtatrabaho rin sa gobyerno. Isipin niyo naman kasi, ikaw ay vice presidente pero hindi ka nagtatrabaho. Oo. Di ba? Ibig sabihin, pag hindi ka nagtatrabaho, wala kang contribution. Wala kang contribution pagdating po sa ikagaganda o kaya pagpapaganda ng Pilipinas. Wala ka namang ginawa. Mamasyal lang. O, pumunta sa abroad. Pagdating mo sa abroad, doon ka magdadaldal. Kung ano yung dinadaldal mo, sinisiraan mo ang Pangulo, sinisiraan mo ang Pilipinas. Hindi naging parte ka ng problema. Kaya tama po itong sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi ka parte ng solusyon, magiging parte ka ng problema. At dahil nga dyan mga kababayan, dahil po sa nangyayaring gulo po dyan sa Senado, may pahayag po itong si, ano ito, pangalan nito, ito. Ito pong si Winnie Munsod. Oo, matindi po ang sinabi rin po nitong si Winnie Munsod. Ito, babasahin ko po sa inyo. The majority should all be ousted. Walang tigil ng hiya na dinudulot nila sa Senado. Mula sa pag-agaw ng liderato, pagkupkup ng pugante, drama at iyakan, paggamit ng fake news at halos lahat sila ay may mga kasong korupsyon. Ni wala pang isang buwan, winarak na nila ang dignidad ng Senado. Bibihira pong mangyari ito sa kasaysayan ng ating Senado. Ngayon lamang, may mga kilalang tao ang nagagalit na talaga. Nagagalit na po sa pamumuno nitong si Alan Cayetano. At ngayon nga, may malaking aabangan tayo, mga kababayan. May malaking balita o kaya pasabog. Aabangan po natin ito sa Lunes. At sana nga po hindi po magkamali ang Tweety Bird ni Mon Tulfo. Ayon kasi sa Tweety Bird daw po ni Mon Tulfo, may dalawang senador ang tatalon ng bakod para sumama po sa minority block ni Tito Sen. At yan daw ay sa Lunes. Maaring kung hindi man sa Lunes, baka sa susunod na araw. Di ba? Kayo po, anong hula po ninyo? Yung isa daw ay mataray. At yung isa naman daw po ay dating kaibigan ni Lisa or ni First Lady. Ewan ko kung dati o hanggang ngayon kaibigan pa niya. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa panonood.